Take it away, Pastor Dennis. Magandang gabi sa ating lahat. Good evening, Pastor. Bago tayo mag-start sa papatapos ng klase natin. Inihiling ko nga kay Pastora Eva, ito nga mag-opening prayer ngayong gabi. Pastora Eva. Ito yung paborito na. Tawahan niyo mag. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Once again, we glorify, we magnify you, O God, for this opportunity once again, Lord God nga. Intid mo, tapno, pagadalan mi manin iti sa Lord God. Yaman kami, Lord God, iti presensyam. Yaman kami iti panakiadam kami. But Lord, nawatin mi iti anointing mo, Lord God. Tapnon ka di maawatan mi nagiti. Kahit mo nga pakaamo ka na kami kastamot, Lord God, iti usarin nga mangi paragawag iti sa Lord God, ni Pastor Dennis, Lord God. Anoint his lips, Lord God. Nung kadi mai-deliver na iti message mo with clarity and understanding, O God. Thank you, Lord. And we commit everything unto you, Lord God. May you be glorified. Sikati maipangato kay maidayo. Dito nga. Aramitin mi tata. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Pastora Eva. Okay. Dito na tayo sa book of Zechariah. Kasama ko ngayon si Pastor Cons dito sa book na ito. Siyempre si Pastor Brian. Okay? Ang itong book na ito, Book of Zechariah, wala namang pinagkaiba doon sa kasi si Haggai ay magkabatch lang sila kay Zechariah. So itong libro na itong aklat na ito, prophetic book or talagang naglalaman ito ng mga vision patungkol sa the coming of Messiah, the first and the second coming of Messiah. At walang kaduda-duda na si Zechariah, si Prophet Zechariah is a prophet of vision. So, itong libro na ito, meron siyang sinasabi dito na may 8 na pangitain na puno talaga ng symbol or mga meanings. Yun, yung sinabi ko kanina na sinasabi niya, tinatalakay niya yung the coming of Messiah. So, ayun. So yung background ng libro na ito, same din doon sa background of the book of Haggai, na yung book of Haggai is, yung priority nila is to rebuild the temple of Jerusalem. So, pero yun nga lang, natigil ito ng mga 15 or 16 years yung pag-rebuild nila ng temple. So, ayun, magkabot lang sila ni Haggai at si Prophet Zechariah. So, pareho silang sined ng Diyos para i-encourage yung mga people of Israel o yung mga anak ng Israel, encourage sila na gawin yung pinapatrabaho ng Panginoon sa kanila. So, ayun. Siyempre, yung author nito, sinasabi nila na
merong 29 na individuals na kapangalan ni Zechariah sa Biblia. Pero si Zechariah is talagang very popular yung name niya. So maraming kapangalan niya. So sinasabi dito sa manual natin na kakaunti lang yung nalalaman patungkol sa kanya, si Prophet Zechariah. At yung ibig sabihin ng kanyang pangalan, yon, God remembers, na palagi pinaka ni Apo Diyos. yung ibig sabihin ng pangalan ni Prophet Zechariah. So, Pastor Cons, anong ibig sabihin ng pangalan mo na Pastor Alejandro? So, kayo ba, ano ba yung mga ibig sabihin ng pangalan? So, pag napapansin natin, lalo na dito sa Old Testament, na lahat ng pangalan nila, mostly, may ibig sabihin. Lalo na itong mga ginagamit ng Panginoon, mga prophet, parang tugma yung ibig sabihin ng pangalan nila at sa sitwasyon nila dito. So, ayun, ginamit ng Panginoon si Zechariah na para palalahanan yung mga tao na ang Panginoon ay naaalala niya sila at meron siyang plano na i-restore yung lahat-lahat sa kanila. Either physical at spiritual at yung kalagayan ng nation nila. So, ayun. Itong pangalan ni itong si Zechariah is anak siya ni Berechiah at apo naman ni Lolo Iddo. So, I think itong mga ito is nanggaling sila sa itong sinasabi dito sa manual natin na priestly tribe of tribe of Levi. So itong aklat ng Zechariah ay isa sa yun, sinasabi natin kanina na ang daming prophetic ang aklat na ito sa Lumang Tipan. So isinulat ni Zechariah, talagang puno-puno, masagana yung mga simbolismo, mga larawan na talagang i-imagery ng apokaliptikong mga larawan, matitibay na hula tungkol kay Jesus Christ, sa Messiah. So nangaral si Zechariah noong kapanahonan din ni Haggai. So ayun, humigit kumulang na nasa 520 to 480 BC. So, at yung central message niya ay yun, to stir up the people sa kanila, yung plano ng Diyos sa kanila para sa kanilang pagbabalik at kaligtasan sa pamamagitan ng yun, darating na Messiah. So merong hope kung didiretsuhin natin. So ang aklat na ito ay binubuo nito, prophetic, yun sinasabi ko kanina, 8 mahahalagang vision, hula tungkol sa ikalawang pagdating ni Kristo. O ayun, na hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga pangako. May pag-asa ang Israel at yung mga susunod na henerasyon sa kanila. So, ayun, ang tatay niya, his father may have died early. So, maagang namatay yung tatay ni Prophet Zechariah. So, at si Zechariah ay pinalaki ng kanyang lolo. Yun, yung kanyang lolo niya. Lolo Iddo. Na yung kanyang lolo at yung father niya, yung his father's absence,
on the list sa Book of Nehemiah na siya ay naipanganak din sa pagkakaptid nila sa Babylonia. Doon sila naipanganak, so magkabat sila kay Hagay. So, and then sila din yung nagkakasamang bumalik sa Jerusalem para i-build yung temple. So, under the leadership of Zerubbabel. So mapapansin natin na wala silang tinatanong ko kagabi, sino ba yung king nila? At wala silang king that time. Kasi nandun sila sa ilalim ng pamumuno ng mga foreign nation like Babylonian, yung mga mababanggit dito, yung four world power, yung Babylonian, Medo-Persia, Greece, and then yung Roma. So sa panahon ng mga yon is wala silang hari. So ayun. Pero may mga leaders na nag-lead sa kanila like Zerubbabel at si Jeshua na isang pari. So yun yung mga leader nila. And then ang pinaka-king nila siguro yung mga king of Babylon, king of Persia, king of Greece, and then hanggang sa Roman. So ayun. And then si Zechariah is magkasama sila kay Hagay. O nagminister si Hagay si Zechariah about 40 years to the restored house of Judah. So matagal-tagal din siyang nagminister sa mga people of Israel. So ayun, ang pinaka-central message ng book na ito ay makikita natin dito sa manual natin. Meron yung dito na nabanggit dito sa Old Testament at sa New Testament na similar dun sa Book of Haggai na ini-encourage niya yung ini-encourage ni Prophet Haggai yung mga tao to rebuild the temple. So parehas lang sila. Pero si Zechariah is talagang in-emphasize niya yung Messiah na dadating. So in-emphasize na dito yung hope nila na merong magliligtas sa kanila, merong naghahantay sa kanila at yun yung Messiah. So yun yung ultimate hope for the people of God at that time. Yun yung encouragement ni Zechariah. So ayun, dito is merong 6 dito na sinasabi dito yung prophecies na matatagpuan dito, some strong messianic prophecies about Jesus Christ. So Jesus the branch, siya yung sinasabi doon sa chapter 3 verse 8 na yung sanga doon. And then sa dito sa pangalawa is the triumphal entry na so yung pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem. And then yung pagkakanulo niya doon kay Judas tungkol sa pilak, kirak sa silver. So and then yung pang-apat is yung kanyang pagkapako sa cross. So sa chapter 12 naman yon ng Zechariah. At dito pa yung si Jesus Christ as the smitten shepherd na mababasa doon sa chapter 13 verse 7. And then siya yung the fountain of cleansing. Yon, meron yung forgiveness of sin. So ayun na. And then dito, ang pinaka-importante dito sa book na ito is itong 8 vision, yung pangitain ni Zechariah. Siguro mga natutulog siguro si Zechariah ipakita ng Diyos itong mga 8 na ito na pangitain. So ayun, ang bawat pangitain ni Zechariah ay may mga malalim na spiritual na kahulugan nakaugnay doon sa plan ng Panginoon para sa kanyang bayan, Israel. So itong mga itong mga illustration na ito na may mga kahulugan
itong 8 pangitain ni Zechariah. So titignan natin dito na ang una dito is nakita ni Zechariah yung ito nagre-report or talagang umiikot-ikot sa sabi dito is isang pangkat ng mga ngabayo surrounding the nation. The messengers reporting to God that the surrounding nation that have oppressed Judah are living in careless and sinful. So ito yung nakita ni Zechariah. So tama. So itong mga pangkat na ito, bakit sila umiikot? Anong ibig sabihin nun? Anong kahulugan ng pastor? Itong mga nagpapatrol o nagmamasid sa mundo. Yung pangunang pangitain ni Zechariah doon sa chapter 1, verse 7 to 17. Ito, parang nakita niya, may mga nagre-report. Di ba yun, number 1? Number 1, pastor. So, nagre-report sila sa Diyos. May mga sinusumbong yung mga press sa Judah. So, itong mga nag-oppress, parang ganun pa rin. Namumuhay pa rin ng walang pakundangan, namumuhay pa rin ng makasalanan. Kasi, diba, na-discuss natin nung yung mga discussion ng na kahit itong mga to, si Hagay, may punto rin na ma-judge rin itong mga to. So, parang gano'n. Walang kakitaan ng pagsisisi. So, they are being reported sa Diyos na yung nakapalibot. Kasi karaya, ang ibig sabihin, the Lord remembers. The Lord remembers. So, kasi nang shifting kasi ito yung mga naunang librong pinag-aralan natin, pre-exilic, bago ang exile. Si Hagay, saka ito kasi, post-exile na. So parang inire-restore na ng Panginoon ang Israel. Ibig sabihin, dumaan na yung 70 years. Lumipas na yung 70 years. Kaso, sa loob ng 70 years na yun, sabihin na natin, na-refine ang Israel. Pero yung mga nakapalibot na bansa, ganun pa rin. So parang yun yung pinapakita na dito. Yung sitwasyon, parang may mga agents yung nagre-report sa kanila. But ito, ang Israel nasa okay na. Nasa repentance. Sadly, sa Hagay, pumasok rin sa Hagay kasi na diniscuss ni Pastor John na medyo inuna nila yung buhay nila. Pero after ni Zechariah, yung maganda naman yung ang impression sa Israel kay Zechariah, yung nasa palibot lang yung doon ng pangitain na ito. So yun yung sinabi ni Pastor Brian na okay na. Kasi nung sinasabi doon sa Book of Haggai, sinasabi ng Panginoon na bakit sinasabi ng mga taong ito na hindi pa panahon para i-build yung templo. Pero sinasabi ng Panginoon kay Haggai na panahon na. Kaya nung nasabi lahat ng Panginoon yung gusto niyang sabihin na bakit ganito yung nangyayari sa kanila, magtanim sila, kukunti yung naanin nila na kahit mag-business siguro sila, siguro kasladala nakawalit ti dabutaw na, wala silang napapala or hindi sila nasasatisfied doon sa mga sa mga income nila siguro o ganon. Pero meron ding malambot ang puso si Zerubbabel at si Jeshua na nag-response agad doon sa pag-build ng templos. Kaya medyo okay na sila dito sa Book of Zechariah. So ayun,
dito sa first na vision ni Zechariah is yon, yung mga nagroronda, nagmamasid na binabantayan ng Diyos ang mga bansa. Tinitignan niya, hahatulan niya yung mga umaapi sa Israel. And then, ipinangako niya ang pagpapanumbalik ng Jerusalem at pagpapala sa kanyang bayan. So, ayun. So, anong mga aral na mapupulot natin dito sa first na vision or pangitain ni Zechariah? So, alam ng Diyos ang mga paghihirap natin, paghihirap ng kanyang bayan, Israel, at magdadala siya ng kalinga o kagalingan sa tamang panahon. Kahit siguro, Pastor, kahit yung sa sitwasyon natin ngayon. Kasi ang gulo ng world politics natin hindi mo alam kung sino ang tama sa Ukraine o Russia. Hindi mo alam kung sino ang tama sa Palestine o Israel, China o Pilipinas o mga karating. Pero kung makikita natin siguro dito, may mga busy rumuronda dyan na nag-report sa Panginoon. Kasi ang sabi nga natin, lagi natin sinasabi, isang katangian ng Panginoon, He is a just God. Matuwid yan. At kung mabuti ka, may kalalagyan ka. Kung masama ka, may kalalagyan ka rin. Parang ganon. So pang ang nakikita natin na, di ba may judgment of the nations na sinasabi sa aral ng dispensation sa Book of Revelation. Walang makakaligtas. Lahat dadaan sa butas ng karayom. So, kaya sa akin nga, kahit ang Pilipinas, nangyayari sa bansa natin, hirap tulay, bumabay. May kalalagyan lahat yan. May mananagot. Yun yung nakikita ko dito na may mga tagapagmatsyag ng Panginoon. Bukod sa unknowing ng Panginoon, meron pa talagang nagre-report sa kanya na nakatuka-tuka sa bawat sitwasyon. Yan yung comforting siguro sa atin rin na alam ng Diyos ang ito. Pastor, parang naranasan ko na rin kasi yung sitwasyon na yun. Na sa amin kasi nung bata kami, pag pinagalitan ako ng nanay, imbes na may kakampi ka, mapagalitan ka rin ng tatay. para gano'n yung nangyayari minsan. Pero, titignan natin yung tawag nila lang, kumbaga babautan na ni tatang dagiting anak na, sumabsabay mo dagiting magkibabaon na kasi nga kumanay so I think ni ako Diyos damat day nakita tayo yung puso naman niya ang nagaputa babaut at dagiti kasla paggarap yun sa mga kabusor ko lahat sila nga siguro di ko na siyempre dagiti tao kasla kasla kasi siguro basta dagiti kasla niya mag-isasaplit kayo mo tayo. So, kunanak. Kasla ko Diyan mo kasla pinagbaot niya po Diyos na parang pakipalo nga. Tapos namamalo pa rin. Parang gano'n. Parang puso ka na. Parang nag-enjoy yata sa pagpalo. Parang gano'n yung nangyayari. So, parang alam ng Diyos ang lahat. At ayaw rin ng Panginoon yung maabuso talaga. So pag nagdisiplina ang Panginoon, hindi naman sobra-sobra. Pero ang sobra-sobra is yung mga tao talaga. Alam ng Panginoon yung limit natin, pero yung mga kapwa-tao, gusto kanilang mamatay. So, ayun. Wag kayong mag-alala kung meron yung mga may mga nagchichismis sa inyo na hindi nyo alam.
Merong magsusumbong. May mga taga-chismis rin ng Panginoon. Parang gano'n. Yun. Yun yung unang vision ni Zechariah. Yung mga nagre-report sa Panginoon. Tinitignan nila lahat ng mga bansa, yung mga, especially yung mga nag-oppress sa Israel. At yung pangalawa, dito, yung nakita ni Zechariah, yung 4 na sungay at yung 4 na yung forward powers na nag-oppress din sa mga tao, nawatak-watak sila dito ng Juda at Israel. Nakita niya dito na ano yung 4 na sungay at yung 4 na yung mga blacksmiths. Blacksmiths who will throw down the horn. Parang talagang yung mga nagpapanday. Ang galing nito, Pastor, kasi paano kung babalik ka kay Daniel, gumagamit lang sila ng iba't ibang imagery pero pareho lang ang sinasabi. Kasi yung, di ba, yung nakita ni Daniel, ginto, yung estatwa, ginto, pilak, bronze. During that time kasi, hanggang sa Babylonia, Medo-Persia, Greece, saka Rome, parang gano'n. Gumagamit lang dito ng ibang imagery. Kasi sa nung unang panahon, pag sinabing sungay, power, yung sabihin yan. Kung toro sana yan, nandun yung pwersa niya, nandun yung kapangyarihan niya. So, yung bansa sana, kung ano yung sungay niya, yun yung authority niya, parang ganun. So, kaya yung, kung familiar ka kay Daniel, may intindihan mo na walang bago sa mga prophecies. Pare-pareho lang, nag-iiba yung mga imagery na ginagamit, pero iisa lang yung mensahe, consistent yan. Kaya hindi mo maiintindihan yung Book of Revelation pag hindi mo napag-aralan ang Old Testament. Kasi lahat ng symbolism galing rin sa una. So napakaganda nitong kwan dito. Ibibigay ng hint sa nangyayari sa kanila. So, ayun. Yun yung 4 na sungay. Pag makikita natin yung illustration ni Konda. Ito ay sumasagisag sa mga makapangyarihang bansa na nag-oppress sa Israel at yung 4 na panday nawawasak sa kanila. So yung so anong kahulugan nun, Pastor? Itong 4 na sungay at 4 na Pare-pareho lang yan? Oo. Yung sungay, blacksmith, namamanday. Ang blacksmith kasi, panday nga yan So sila ang may control ng mga sitwasyon, parang kinukontrol nila lahat ng mangyayari. So power, and then yung gawain nila. So sila ang nagmamanipula ng mga bagay-bagay. So pareho rin lang. Nag-oppress ng Israel, and then ayan, meron din itong blacksmith na parang panibagong na may magpapabagsak sa mga bansang yan. And itong nangyari yan. Nakita natin na bumagsak ang Babylonia, bumagsak ang Medo-Persia, bumagsak hanggang sa Roma, bumagsak ang Roma. So may kapangyarihang gagamitin rin ng Panginoon na magpapabagsak dito. So yun yung makikita natin dito. kung mahilig kang manood ng Japanese anime, magaling kang makaintindi ng mga prophetic vision. Kasi puro imagination yung kanila puro symbolic. But yun yung very literal na nangyari ito. Kasi sinong mag-aakala na Babylonia to May mag-aakala bang babagsak ang Babylonia? Parang US. Parang bigla silang napakanta ng Babylon. Falling down. Tama ba yun? Babylon is falling down. Falling down. So ayan yung mga
apat na malalakas na bansa noon, yung Babylon, Medo-Persia. So, unang pagkasakop nila is, yung pagkakaptib nila is dito na noon, namamayagpag itong Babylon na isa sa mga nagpahirap sa mga Israel. Sinakop niya ang Juda, itong Babylonia noong 586 BC. At winasak yung Jerusalem, binihag yung mga lahat ng nilalaman ng bansa ng Israel, yung mga tao. And then, sunod naman dito yung Medo-Persia, yung pangalawang world power. Natalo ang Babylonia. Tinalo ng Medo-Persia ang Babylonia noong 539 BC. At dito na hinayaan ni King Cyrus na magbalik yung mga Israelites to rebuild the temple. Na nagbigay siya ng decree na ayun, merong permit na babalik yung mga Israelites. So, pakikita natin dito na kahit ganon na wala silang king, is ito. May ginamit ng Panginoon na mga kings doon sa Medo-Persia, like Cyrus, Darius. So, Artaxerxes yung mga yon. So, para i-build yung I think second temple yung i-build nila. Yung first temple is yung panahon ni Solomon. Yun yung original temple. Dito kasi talagang winasak ng yung first temple is winasak ng Babylonia. So dito naman sa Medo-Persia, nandito naman yung mga tao, binihag nila, pero merong parang grace na dito ng Panginoon. And then after naman ng ito yung Greece under ni Alexander the Great. Pero si Alexander the Great hindi naman ito nagtagal sa kanyang pamumuno. Sinakop niya yung Israel noong 332 BC. So ayun, after the death of Alexander the Great, pinamunuan ito ng isang empire din at kinuha lahat ng mga Israelite, yung mga Hudyo, and then lahat ng mga katuruan siguro, kultura is talagang gusto ng mga Grego na matutunan ng mga Israelites. Parang ganon. Yan yung tinatawag nila noon na Hellenization. Kasi gusto ni Alexander the Great na maging Griego ang buong mundo. So gusto niya Greek ang salita, Greek ang mindset. Basta 1-1-1. Yun yung Greek ang education. Kaya mapapansin mo dyan, kaya si Jesus, Greek rin. Yung panahon niya, nag-Griego siya. Parang may 3 salita ni Jesus Nabutan pa siya, malaki pa ang influence ng naunang empire. So nagsasalita pa rin sila ng Aramaic. And then, pero dominant na yung Griego. Of course, mother tongue nila yung Hebrew. So si Jesus Christ, kaya 3 language yung sinasalita niya. Yan yung kultura talaga. Kasi gusto ni Alexander the Great na talagang i-Hellenization, sabi sa history niyan. Gawin niyan Griego lahat. So, ayun, yun yung mga world power dito na sumakop sa mga Israelites. And then last yung Roma na sinakop dito noong 63 BC, sinakop niya ang Israel. At talagang dito na talaga na wala na. Tuluyan na talagang winasak ang Jerusalem, yung ikalawang templo. So, ito yung naabutan ni Jesus Christ yata. Yung Roman Empire na nung Roman Empire na nung pinanganak si Jesus. So si pangalan nito, si Herod, puppet yun. Puppet na hari. So parang inilagay lang nila pero minamanipula nila. Di ba may accusation kay Zelensky na puppet ng Western country. Yung presidente ng Ukraine, sabi nilang puppet lang raw yun. Parang
kumikilos siya ayon sa dikta ng mga NATO. Parang gano'n. So, parang gano'n. Si Herod. Herod nga ano yung nabanggit natin nung nalahi niya? Siya yung last na lahi ng yung binura ng Panginoon. Muwag ba? Parang gano'n. Yun yung huling trace ng lahi ni Herod. Hanggang sa under Roman Empire na yung yung 70 AD na third temple ba? Second Temple yung na-rebuild yung temple, yung second temple. Pero parang doon sa time na ni sa Roma. Herod. Under Herod na kaya napakaganda nung pinaganda raw ni Herod yun. Kaya yung gate pa lang niya, yung tawag nila, beautiful. Beautiful. Pero yung 70 AD, talagang yung prophecy ni Jesus Christ na walang batong nakapatong sa talagang to the ground na pinulbos nila yun. Hanggang ngayon, hindi pa tumatayo. Ayun, wala nang restoration. So, ayun, yun yung mga sinasabi dito na apat na malalakas na bansa. So, at yung pangatlo, punta tayo doon sa pangatlo na nakita ni Zechariah sa vision niya. Ay yung nakita niya dito is yung may tao na may nagsusukat sa city of Jerusalem na sabi dito na yung city ay will one day be full of people. Pupuno ng mga tao at mismo ang Diyos, mismo ang sarili niya siya yung magiging wall of fire around the city. O anong ibig sabihin nun? Yung panghitain ni Zechariah na bakit may tao na sinusukat? May panukat na tali. Itong napaka-exciting pagkuan sabi ng ilan, boring raw ang Biblia, pero puno ng symbolism Kung mahilig kang magdiko, mahilig kang maghanap ng mga hidden meanings, mga riddles. Napaka-exciting ng Bible. Mapapansin mo, paulit-ulit lang ang imageries na ginagamit sa Biblia. Parang ito, nakakita siya ng taong nagsusurvey, sinusukat yung kuwan. Very, very familiar yung picture nung uumpisahan ng Panginoon na i-build itong mundo natin. Yung Holy Spirit hovering around, nanunukat rin Parang gano'n, sinusurvey niya yung one, but He is preparing for something new. He will rebuild. Parang the same picture ng ginagawa niya rito. And then gumagamit siya ng itong wall of fire. Firewall. Ang computer, firewall. pero very familiar rin ito. Kasi sa wilderness, ginagamit ng Panginoon yung apoy na it speaks about, kasi pag sinabi mong bakod, anong gamit ng bakod? Usual, protection. Makikita mo na very, di ba nung bumalik sila Ezra, Nehemiah, yung bakod ang walang protection. Anong maunawaan mo rito? Pag sinabi mong ang Diyos mismo ang bakod nila, hindi literally. Ginawa mong bakod ng Diyos. Parang in-imagine mo, rectangle ang Panginoon. Kasi bakod siya. It speaks that He will be their protector. He will be like a wall of fire na walang makaka-penetrate yan. Ang lalapit yan, sumug. Parang gano'n. Talagang, yun yung makikita natin. Yun yung way na pag-interpret ng mga symbolism dito. Pag wall, bakod yan. Kasi sa panahon nila, doon mo nasusukat yung lakas ng mga bansa. Di ba? For example, yung Troy, kwentong Troy, hindi ma-penetrate, di ba? Kasi matitindi yung
bakod niya. Kaya ginamitan nila Achilles ng Trojan horse. Pinasok nila yung regalong wand. So, ano mo pa bakod, nasa loob na sila. Lasing na lahat. Salo-salo, may festival sila. And may galing sa loob na mula sa loob ng kabayo, binuksan lang yung gate, pasok na lahat. So parang it speaks about the protection of God. Kasi kawawang Israel eh. Lagi na lang ganito. Pero ang sinasabi ng Panginoon, I will be your protector. I will protect you. Pangako yan. Estimated lahat ng Panginoon yan. Matututunan natin siguro even in our personal life. Pag ayusin natin ang sarili natin, kagaya ng Israel, mayos sila dito eh. Di ba? Pag mayos ka, ay sasabihin ng Panginoon, babakuran kita. Isusurvey niya, i-restore kita, ibabalik kita sa dati mong glory, parang gano'n. Isusurvey niya yung buhay mo. So, kung pasaway ka sa Panginoon, Panginoon, bala ka dyan. Pakipalo nga, din sa kapitbahay. Yan yung naiintindihan ko dito sa reading. Makukuha nating mensahe. So wag kayong mag-alala kung nandiyan kayo sa Hong Kong or yung mga kasama natin na dito is yung presensya ng Panginoong Diyos. Yun yung talagang malaking protection natin sa ating buhay. Kung ayos din sana tong bansa natin, pati siguro tong bansa natin ng Pilipinas. So even dyan sa Hong Kong, babakuran ng Diyos yan ng kanyang presensya. So, ayun, yun yung pangatlo. Nakita ni Zechariah yung tao na nag-measure sa city of Jerusalem na may panukat siya, may tali siya. So yung pang-apat na makikita na natin dito na pangitain din ni Zechariah is si Jeshua, yung high priest na kasama rin nila. Siya yung high priest nila na nakatayo siya doon sa harap ng Diyos na yung cloth niya is talagang ang dungis niya at pinalitan ito ng bago na sabi dito is fine new clothes na sabi dito is si Satan ina-accuse niya si Jeshua at dito naman ni-reject ng Diyos si Satan dun sa pang-a-accuse niya. So anong pinapakita ng Diyos dito sa pangitain ni Zechariah dito sa pang-apat na yung paglilinis doon sa high priest. Bakit ni-reject to? Tingnan niya. Yeshua, high priest na to. Madungis yan. Ito rin yung sabi siguro ni Isaiah na yung sarili nating katuwiran parang basahan. Parang maikukuhan natin siguro dyan. So, siyempre, nag-i-enjoy si Satanas pag wala tayong may pagyabang eh. Yung mga kabaitan natin, kuno, ina-accuse tayo ni dito. Pero makikita natin dito na Yeshua is a good priest. It's not us. So ang Panginoon rejected yung accusation. I think it is a picture rin dito na someone took away the filthiness of something is covering Yeshua. So maaninag siguro sa atin. Diba sinasabi ni Peter na lahat tayo mga priest. Pag nasa Panginoon ka, kahit anong accusation ng kawayan, laging rejected. parang nunod tayo ng one. Yung got talent. I-accuse ka ni Kon, kaya pindot ang Panginoon. Lagi yung pinagtatakpan ng
Panginoon. So, yun siguro ang picture natin sa Panginoon. Isn't about our righteousness. Kaya walang makakapagyabang. Si Yeshua mismo hindi makakapagyabang because his clothes is filthy. Yes, as us. So, kung si Yeshua, filthy clothes na, mas more yung hindi high priest. High priest na to. High priest. Isa, diba, panginti ka na ni Jesus Christ. So, sa common na pananaw ng tao, mga pinakasanto na, yung mga Pharisee. Pero sinasabi ni Jesus Christ, hanggat hindi nyo nalalampasan ng katuwiran ng mga to, masurat ng mga to parang so, there is no way, paano mangyayari yan? There is no way na malalagpasan mo yun. Hindi na talaga natin magagawa. So, ang paraan diyan may magtatakip sa atin. May bagong damit na ibibigay sa atin. So, kasi yung mga Pharisees kasi, they rely on their own righteousness. They rely on their own obedience to the law. They rely on their own faithfulness to the protocols of their religion. Yun yung sukatan nila ng righteousness. Sa ating Kristiyano, ang naibigay na sukatan natin, hindi mo ngayon. Ang sukatan natin, yung ginawa ni Kristo sa cross. So, yun siguro ang naiintindihan kong inaaninaw ng vision na ito. So, praise God sa akin. So, tayo, filthy clothes. Madungis. Honestly, madungis tayo. Kasi si Yeshua dito, madungis pa rin. So, kaya sinasabi ko, kahit tinatawad ako ng Panginoon, kahit tinugasan ako ng Panginoon, honestly, sa loob mo, alam mong madungis ka. Pero positionally, parang yung ganyan. Madungis ka pa rin. Pero, may nakaabang na damit na magtataklob. Parang tinakloban ka ng damit, pero sa loob. Alam mo, yung tatapusin ng Panginoon yan. Hinay-hinay na gawgawan na tayo na po Diyos. Napakagandang sermon ito. So, dito, bakit si Yeshua na yung pinakamataas na high priest, yung sacerdote? So, sinasabi din na si Jesus Christ is our great high priest. Na siya yung maglilinis, yung sinasabi ni Pastor Brian, na siya yung maglilinis sa ating mga kasalanan na ipako sa cross. At lahat ng mga accusation na ni Satanas sa atin, kasi once you yung pinatawad ka ng Panginoon, ni-accept mo siya as your Lord and Savior. So, hindi naman ibig sabihin na yung sinasabi ni Pastor Brian na perfect ka na. So, hindi kahit na gano'n, yung ginawa ng Panginoon is yun. Tinuturuan pa rin tayo dito na bakit si Yeshua na siya na sana yung pinaka righteous sa lahat siguro. Pinapakita doon na biyaya lang ng Panginoon. Yung parang yun yung kapitan natin. Pwede rin natin sigurong kasi itong si Zechariah, ang dami niyang pahiwatig regarding sa parating na Mesias. Yun yung nilalaman ng libro. Pwede rin natin siguro, nagkataon ba na Yeshua ang pangalan ng high priest this time? Pwede rin natin tingnan ito na yung high priest na ito, symbolism of Jesus Christ. Yung filthy clothes, inako niya kasi yung mga damit natin, yung kasalanan natin, madungis. At ina-accuse ni Satanas na madungis yan, makasalanan yan, kaya hinatulan niya ng kamatayan. So pwede nating tingnan na yung rejection ng accusation ni Satan is, yung rejection is the spoken meaning of the resurrection. The resurrection is the rejection of the accusation of Satan. Pwede rin ganun Pwede nating tingnan sa ganung area kasi mas
mas malapit ata yung perspective na yun kasi sa tema ni Zechariah, pahiwatig siya ng Messiah. So, hindi nagkataon na Yeshua ang pangalan ng Juan. Ang galing mag-arrange ng Panginoon, no? So, ibig sabihin, Pastor, even the kinadakas, or yung sabihin na natin, even yung kasalanan at kasamaan, that handa kayang alapod ang di plano ti Apo. Kasi, idinayapan kini Apo Jesus na bason, ilubong, kat inusar pa ti Apo nga dito yung sabi nga, dito yung basta siya. Kung gagamitin natin yung perspective ng ilaw, kasi sabi nila, there's no such thing as darkness. Darkness is just the absence of light. Yun yung sabi nila. Yung sin, inexistent yung sin, parang ganun eh. Parang nawala lang yung righteousness. Parang ganun yung perspective. Sa Panginoon kasi, there's no darkness in Him. Kasi Jesus Christ, walang kasalanan, kahit tabunan mo pa siya ng maruming damit, tabunan mo ng kasalanan, ang ilaw, ay tataboy niya, pag nandun ang ilaw, wala yung dilim. Parang gano'n. Yun yung, pag-imagine ko si Jesus Christ. Di ba yung, kahit yung, di ba may sermon ako nung sa leprosy? Pag ginawakan mo kasi yung may leprosy, mahahawa ka. Pero iba si Jesus Christ eh. Hinawakan niya yung leprosy, yung may leprosy ang nahawaan ng kalinisan. Hindi si Jesus ang nahahawaan ng, hindi siya ang nai-infect. Yung leprosy ang nahahawaan ng, parang gano'n yung nangyayari na mas malakas yung kapangyarihan ng Panginoon. Maganda rin sigurong palitan natin ang mindset natin. Kasi parang hirap na hirap tayo sa kasalanan eh. Hindi, merong kapangyarihang inilagay ng Panginoon dyan. Tatalunin niya yung kasalanan yan. Yan pabalik-balik na yan, na kasalanan, lumalaban yan, nagre-react yan. Pero in the long run, mawawala yan. Just walk with the Spirit, let the light shine, parang ganun. Tingnan natin yung perspective dito na, kasi parang struggle. May nakita nga ako sa Facebook na nag-aaway si Satanas sa si Jesus, yung isang sanggol. Wala namang laban si Satanas kay Jesus eh. Iba sabi na ni Jesus na nagdeta sila sa liit. Di na pala pag diretso ni Jesus Christ eh, tinadyakan ko yan eh. Parang gano'n, walang laban yan. Parang pinabagsak kong parang ganun na yung mapapansin mo naman si Jesus eh. Naglalakad nagmamakaawa yung mga demonyo sa kanya. Parang gano'n na yung power ni Jesus Christ. So siguro yung pinaka-in-expound ni Paul na I want to understand the power of His resurrection. Kasi the power of the resurrection na sumira sa Pilipinas na yon, sa kamatayan na yon, yun yung nasa atin. So yun yung napakagandang hope na matatalo to. Matatalo tong kahinaan natin. Hindi pa kasi tapos, tumatrabaho pa lang. Wala pa tayo third day, pero pag-resurrect pagbalik ng Panginoon on the third day, yan yung napakaganda nito. Talagang rich sa imageries. Meanings ng book na ito. O napakaganda talaga, hindi disgrasya. Hindi disgrasya. Kasi itong pangalan pa lang na Yeshua nasa ano na to eh. Galing ng Panginoon. Walang disgrasya sa kanya. Kwentado lahat. Parang yung ano eh. So ayun, talaga makikita dito na may plano ang Panginoon na i-restore niya talaga yung kanyang bayan. And even us na sumunod din sa kanya, basta sumunod lang tayo. Huwag tayong susuko, huwag tayong mag-give up sa lahat ng pinapagawa ng Panginoon.
yung mga gawain natin, yung mga pinapatrabaho ng Panginoon is not in vain. So, ayun yung pang-apat na so ito ang gandang gawin na sermon tong mga ito. So, ayun, panglima. So, dito naman sa panglima na nakita ni Zechariah, titignan din natin yung nakita niya yung lampstand, yung at bakit patuloy na ano to yung isang ilawan na may walang hanggang unlimited yung supply niya na oil. Mula doon sa dalawang puno ng sabi dito olive. So sabi dito, this picture reminds the people that it is only through God's Spirit that they will succeed. So yung sinasabi ni Zechariah na not by might. Yung hindi sa pamamagitan ng lakas, kapangyarihan, kundi sa aking espiritu. Yung sinasabi ni. So ito, bakit continuous yung oil na dumadaloy doon sa ilawan na yon mula sa puno ng ulibo. So, ang ganda rin i-breakdown to, Pastor. Kasi ito, I think konektado to yung sinasabi ng Jesus Christ na the salt and light. Hindi ako sumisindi ng ilaw tapos tinatakloban. Kasi yun yung mga nakakilala sa Panginoon na yung lampstand, actually, sa concept na ito na kinuha namin yung menorah. Ang menorah kasi yan yung sa Jewish yung tinatawag nilang lampstand. It's not our light. It is the light of God in us. At lumalagablab yun, hindi sa sarili natin. Yung langis is the Holy Spirit. Kaya sinasabi ni Jesus Christ na it is for your good that I go. Hindi nauubusan kayo ng langis nawala lang ako saglit nag-aaway-aaway na kayo. Parang gano'n. Nawala lang ako saglit na-discourage na kayo. Parang gano'n yung sinasabi ng Panginoon. It's good na it's for your good na I go para yung Holy Spirit. Kasi unlimited yun na ito nga yung kagandahan kahit yung dilim natin maliwanag. Kaya nagpipintuhan kami ni Brother Fred dito Kasi hindi tinatanong mo kung buburahin mo yung mga post mo sa Facebook. Sabi ko, hayaan mo. Bahagi ng kwento ng buhay mo yan. Kahit yan, liliwanag. Kahit yung dilim natin, liwanag sa Panginoon. Kasi pag lumagablab na yung apoy ng Panginoon. Di ba yung ipabilo tayo? Yung kandila, may mitsa yun, di ba? May pabilo. Itim naman yun, di ba? Pero doon nang gagaling yung apoy. Doon, nakakita ka na ba ng kandila na walang pabilo? Apoy ba yun? Kaya yung, I think that napakagandang illustration rin yung sinasabi ni Paul na something so together for you. Doon kasi sindihan ng Panginoon. Doon ka magliliwanag. Kasi kita nila yung, hindi mo kinakaila yun. Inaamin mo yun. Kay Paul nga, yan yung kay Paul Worse among sinner, sabi niya. Kahit kami nga, maguguluhan ka kay Paul Ang tindi niyang mag-preach ng righteousness. Tapos sasabihin niya, I'm the worst among sinners. Pinatay ko yung spirit-filled na Giacomo nila sa Jerusalem. Parang ganon. But ito, ang maaaninag natin dito sa lampstand na ito, it is the Holy Spirit. Hayaan mo lang na dumalo. Si Jesus Christ, gumamit siya ng ibang imagery. I am the vine, you are the branches. Pero yung dagta na dadaloy, iba lang, gumamit siya ng imagery ng grapes. Yung dagta na dumadalo, yun yung magbibigay at mamumunga ka. The same concept, ibang imagery. Yung langis, nandun yung pabilo, yung cloth, pag nakakonekta ka sa oil, hindi na uubusan yung oil, sabi niya. Basta nakakonekta ka lang doon. Subukan mo umalis sa Holy Spirit.
Magdi-disconnect ka, mawawala ka. Kaya lahat ng success natin sa buhay, we will succeed. Connect lang. Bakit? Bakit? Sasabihan mo ba yung grapes na mamumunga? Hindi ko connecta lang yun eh. Mamumunga yun. Parang yung pabilo naman, lalagap-lab yan. Basta nandun lang, nakalagay lang doon. Kaya sa ating buhay, kung nagliliwanag man tayo, it's not by might nor by power. Hindi yung mga kagagawan natin, yung sinasabi niya, it's by the Spirit. Yun lang, yung sinasabi ni Paul sa Galatians. If nandun kayo sa Holy Spirit, walk according to the Holy Spirit, sumabay ka. Parang ganun eh. Ayaw mo makipagsabayan eh. Kaya umatan pa bangkat. Parang yun. Napakagandang image rito. Dami na nating sermon. Okay, ang ganda talaga. So dito, kasi dito Book of Haggai at Sikaria na sinasabi ng Panginoon na i-rebuild nila yung temple, na yung pag-rebuild nila ng temple is dito naman makikita dito na hindi matutupad yon sa sarili nila lang kakayahan. Sinasabi dito na kundi sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa pamamagitan ng Diyos pa rin. So, gagamitin ng Panginoon yung buti nga siguro nung pinadala ni Cyrus yung mga hinayaan na niyang bumalik sila. Possible din na meron silang mga kagamitan sa pagre-rebuild ng temple. At makikita natin doon na ang Diyos, resources niya lahat yun. Resources niya lahat yun. Yung sinasabi ng Panginoon na so, not by their own might and resources. Ayun, yung basta yun. Siya yung daluyan ng oil na yun. May reservoir yun. Ayun yung panglimang nakita ni Sikaria. At yung pang-anim, malapit na. Dito naman yung nakita ni Sikaria yung lumilipad na scroll. Yun nga lang. Which represents God's curse. So, yung sumpa na sumisimbolo doon sa pagkasira, destruction. So, all sin will be judged and removed. So, yung nakita ni Sikaria dito na yung balumbong, higanteng scroll, yung hatol ng Diyos ay darating sa mga makasalanan. At ang kasamaan na hindi hayaan ng Diyos na hindi mapapanis. Ano kaya Kakaligtas. Scroll na to, listahan ng kasalanan. Ang nai-imagine ko, lumilipad na tissue. Listahan ng kasalanan kaya simbol ng sumpa. So, yun. Talaga yung mga salita ng Diyos is yun yung pamantayan ng katwiran. At yung kasalanan naman ay may talagang kukulang judgment yan, parusa. So, yun yung nakita ni Sikaria dito sa pang-anim na scroll na ito. Ayun. Ano pa yung makano natin dito? Ito na yung sinasabi ni Brother Will na kasi yung ginamit ng babae, yung babae dito na para bang ito yung sabi niya kasi dito, ito yung kumakatawan sa kasalanan na kailangang iwasan. may interpretation tong kan
ito ako sa Tagalog para sa chapter 5 ng Zacarias, sa verse 3, sabi ng anghel, nagtanong siya sabi ng anghel sa akin, nakasulat sa kasulatang iyan ang sumpang darating sa buong lupain ng Israel. Sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan na ang lahat ng magnanakaw ay aalisin sa Israel. At sa kabilang bahagi naman ng kasulatan ay sinasabi na ang lahat ng sumusumpa ng may kasinungalingan ay aalisin din. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, ipapadala ko ang sumpang ito sa tahanan ng magnanakaw at sa tahanan ng sumusumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan. Mananatili ito sa kanilang mga bahay at lubusang wawasakin ng Panginoon. Kasi ito yung basis siguro ng mga mindset nila po. Kasi Paul, napakaseryoso sa kasalanan Tungkol si Paul ang author ng, siya yung nag-expound ng yung grace. Pero basahin mo yung sinulat niya, grabe, madugo yung sulat niya hanggang sa huling librong sinulat niya, binabanatan niya ang kasalanan. Parang sinasabi niya na walang bahagi yan sa walang bahagi yan sa kaharian ng Diyos. Ginaganon niya Kaya sa atin, though the Lord save us, pero how do you respond to that? Pag nasa liwanag ka, nawawala sana yung mga yon. Maraming Kristiyano kasi na kinoko-exist yun So of course, hindi ka maliligtas sa mabuting gawa. Pero in the process of sanctification, dapat nakikipagsabayan ka sa Panginoon. Kasi siguro, titibangin yan. Kasi sabi dito, paano yung anointed na magnanakaw? Ito sabi dito, sa kabilang bahagi naman, sa sinasabi ang lahat ay, nakasulat sa kasulatan yan ang sumpang darating sa buong lupay ng Israel. Sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan na ang lahat ng magnanakaw ay alisin sa Israel. Kasi there must be, in the long run, makikita sana yung changes na yan. Matatalo sana yung kasalanan. Posible man natalong Panginoon. Baka wala yung Panginoon. Baka hindi ka ligtas. parang ganun. In the long run, yung obedience natin, mapapurge yan. Mapapurge. So itong book na ito, yung lumilipad na scroll na yan, yung sinasabi dito sa version ng the message version na the flying book. Anong sabi doon? Basahin mo ako. Sabi dito ang ganda dito yung the message version. I looked up again and saw, surprised, a book on the wing, a book flying. The messenger said to me, "What do you see now?" I said, "I see a book flying, a huge book." Huge book. 30 feet long and 15 wide. So he told me this book is the verdict going out worldwide against thieves and liars. The first half of the book disposes of everyone who steals, and the second half takes care of everyone who lies. So parang nakasulat dito yung hatol. So may libro yung kasi diba binabanatan na nila yung kahit yung mga priest, anong book ba yun? Kahit hanggang sa loob ng templo grabe yung corruption, di ba? So ayan. Siganap naman yung sumusumpa sa Panginoon na garapalang sumumpa na harapan ay ito ay na magsinungaling sa pangalan ng Diyos. Ginamit ko pa yung pangalan ng Diyos. So, grabe yung magiging sumpa, magiging pagkasira ng mga so sa atin na hindi naman siguro hindi na tayo lalagay sa
alanganin na ito, garapalan talaga. So nakikita ng Panginoon yung totoo ba yung puso natin, or totoo ba o plastikan na. So ayun, nakikita ng Panginoon yan na kahit hindi nakikita ng mga tao, pero ang Panginoon, I think possible yan na may mga listahan din. So ayun, so, meron ba kayong mga question or Pastor Emelda. okay, May tatanong ata si Pastor Emelda. Pastor Emelda? Hi, hello. Yeah. Maganda Pastora. yung I like the word kanina. Yung sabi niyo, not by might or by power. Yung, kasi pag mostly kasi, pag born again na yung isang tao, they think they will arrange yung yung binabantayan na nila yung buhay nila. Sila ang nagseset para sila ay mabago. And so the tendency there is they become judgmental. Parang of course I don't misinterpret me. Siyempre born again tayo. Kat dapat DJ talaga nga ganad tayo kat ajay kwakat. But I still believe yung sanctification is the process, yung nililinis tayo ng Panginoon. But my point here is, most people, lalo na yung mga hindi masyadong nagsasalita, yung pag na-born again na tayo ay parang perfect na yung tao. So the tendency is na binabantayan nila yung galaw nila, yung mga kaya pag silang nagkamali kung minsan parang masyado silang desperate na ayaw nilang di nga natikluda iti basol parang ganon kasi binabantayan nga nila yung kasi we're not that perfect but people think that they would guard yung pagbabago nila. Sila ang gumagawa ng pagbabago nila. You got what I mean? Kaya kung minsan, the body of Christ, kahit isang ganong ang pag-iisip o dalawa, parang that is leading to something, yung judgmental sa mga kasama, halimbawa sa mga group, kaya nagkakaroon lagi ng mga kiskisan, although that's good also, it's because they think themselves na born again garud iso nga dapat agbalbaliw tiba nagbalbaliw ti Holy Spirit. Now when I realize that it's the Holy Spirit working in me, pag ako yung na-convict, doon na nangyayari yung pagbabago, doon gaya nga yung nangyari kay Brother Will, kaya relate ako sa kanya. Yung we become very judgmental. That yun ang yung ang nakita ko, not by might nor by power. Yung sinabi ni Pastor Brian na yung mga weakness mo, yung mga ginagawa mo na parang mali, dapat yun ang iniilawan ng Panginoon para doon mo makita yung wow, na-expose kasi na-expose yung hindi maganda pa, hindi talaga maganda ito. I was thinking na bagong tao na ako, but wow, now I realize ito yung pagbabago, itong tunay na pagbabago kaysa yung binabantayan ko yung aking kasi there is a danger sometimes to that na napapagod ka kapag binabantayan mo yung pagbabago mo din. I don't know if you agree with this, but I think many people judgmental is because sila binabantayan mismo nila ang kanilang pagbabago, although that can be okay. I go to that. But when the Holy Spirit will really change people, nako, super yan kaysa yung sa atin. Naalayo ti point ko, Pastor. Apo, ante. I think I look yung born again, ang may perspective kasi ang tao na pag na born again ka, protect ka.
Ang bata, pag pinanganak, bata yan. Mm. Pag umihi na yan. Pag tumae yan. Pag nung nag-bill dayta. Pag ano niya nagamatan na. But as you grow, isipin mo yung, kaya naasar kami minsan kay Nissan eh. I-ebak na lang. Malaki na eh. Imagine yung 20 years old. So, tapos, ganun. But I think, yun nga, yung bata eh, of course, that's the role of pastors' parents. Parang si Chandler, tine-train ngayon ni mama niya na hindi niya sinusulan sa maghapon ng diaper para maramdaman niya yung mababad sa ihi niya. So parang ganun na may magpo-point out. But in the long run, yun yung napapansin ko na ang Holy Spirit. Wag mo masyadong iniisip yun. Lakad lang, sasabihin mo lang yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, ipo-point out niya yung sa'yo eh. And then, minsan, hahayaan niya, dabilhin ka niya sa mga situation na ma-realize mo na maiinitin pa pala ang ulo ko. Kasi akala mo, cool kang tao, pero pag nagdaan ka pala sa isang sitwasyon, lumalabas yun. And ang napakalaga, that's why we study the Word of God, na sa bawat sitwasyon na patutunguhan natin, that we may respond always in a scriptural manner sa mga reaction natin. So for example, ang makamundong tao na hindi nakabasa hindi nakakaunawa sa mga bagay-bagay ng Diyos, pag nagalit yan, nagwawala na yan. Breakdown yan, nagbabalistik yan. Pero yung Kristiyano na kukan mo na hindi. Sabi nga ni Jesus, pag sinampal ka, sampal mo pa yung kabila. Parang may mga kwan ka na nag-i-inhale, exhale ka na lang, ginakagat mo yung dila mo. Because you choose how to react. Kaya nga napakaganda, nagugustuhan ko yung Porcelas na kwan, What Would Jesus Do? Yung WWJD. Na every situation, pag si Jesus ang nanditong sitwasyon, paano siya magre-react? Because we are being patterned after Christ. In the long run, matik na yan eh. Napapansin mo sa kakababad mo sa Panginoon, hindi mo namamalayan. Buti hindi ka nagalit, buti hindi mo inupakan. Kahit ikaw magtataka ka kasi ganun na pala kalaki yung binago ng Panginoon na sa'yo. Sa akin, yung mga bagong Christian, hindi masyadong malaki ang ni-expect ko. Parang pag may natisod na may bumulagtang Kristiyano doon, ibata nga eh. Kasi sinasabi ko nga sa church, pag may bumagsak, turuan natin tumayo. Hindi mahalaga yung pagbagsak. Ang mahalaga kung tumatayo. Parang ganun yung perspective ko na. Yung pinopoint out ni Pastor Imelda, yung iba, binabantayan kasi masyado. Na, hindi, ang bantayan mo yung Holy Spirit. Wag yung mas attention focus ka sa kwan eh. Kasablayan mo kaysa sa Holy Spirit eh. Sa akin, yung Holy Spirit ka nakatuon, ipo-point out niya yan, result na lang yung mga na-purify ka, natatangal. Basta, I think, sa experience ko, sa bawat malalagay ka sa alanganin, ang Holy Spirit magbibigay ng idea kung ano ang tamang gawin. Pero minsan we just fail to obey. Alam mo yung tamang gawin eh sa mga sitwasyon na kwan. Pero we choose to react based on our flesh, based on our feelings, mga ganon. Na hindi tayo nagre-react based sa sinasabi ng Holy Spirit na reaction natin. And yun yung, it's a training na dinadaanan natin day to day. But in the long run, ikaw, Pastor Dennis, sa tingin mo, anong mga pinagbago mo 10 years ago? May mga mapo-point out ka bang na polish sa'yo? Nakapalish. Na-polish or na-panis? So yun yung even sa akin, sa church. Minsan nga eh, hindi ako masyadong, ako yung pastor na hindi ko masyadong
inuupakan yung sa church niya, sinasabi ko, mas matatalino naman kayo. Alam mo na mali yan. Alam mo namang mali yan. Bakit kailangan pa kitang sigawan? Matalino ka. Parang ganun. And then, huwag mo na lang ulitin. Parang ganun yung panto eh. I look at people na... Pastor, Ante. ako kasi may experience ako diyan sa mga members or ano na matanda na mas siya nga sabi nga natin siya nga pinakamatanda sa aming lahat. Pero unti-unti siyang nababago hanggang nagamit siya. Pero along those times na very impatient yung mga self-righteous ay binabantayan lagi nila yung pagkakamali niya, yung katandaan niya, hindi nga niya tiyempo and it was been a struggle for me as the pastor kasi as my friend, sabi nila, hindi sabi ko, ang pagbabago kasi ay nasa Panginoon. Along the way, doon siya nababago hanggang siya nagagamit siya. Kasi lumaki din siya sa mission. Pero only now, nung feel niya talaga, yung pagka-born again. Matanda siya, senior citizen na nga Pero yung edad niya, hindi tugma sa, hindi masyado sa spiritual. So, nandyan yung very impatient yung iba. So sa akin naman, sabi ko, well, just keep going and the Lord will take control of everything. Ganon. So, yun, not by might nor by power. Kaya maganda yun na hindi, kasi dyan, so naawata ka dyan, baga ni Pastor Tatay Piman nga, agpaiso nga, DJT, sindian ni Apo Diyos, tap ni Tikastakat, ag-ilaw ka. Na-expose ka na-expose yung mga weakness. Di ba, Pastor? Okay. Thank you. Tsaka may sapay niyo ko, kung sa church, hindi mo nawawala yung ban Meron yung... kung talagang mature, bakit hindi niya nalalawakan yung understanding niya sa immature? Parang, ni-expose mo naman natin yung sarili mo. Kasi long suffering ka sana. Naiintindihan mo sana yan. Ikaw ang mas mature mas malawak ng pag-unawa mo. Exactly. Dapat ganun, Pastor. Pero kung minsan doon kasi ang reason ng mga ibang leaders, instead magtulungan, yung nagkaroon pa ng sanhi ng hindi pagkakaintindihan. Kasi ako na isang pastor, di nga hanak gamin nga di aghusga. Basta na born again di tao bahala ni Apo Diyos ijay. Now there are times na kunak, Lord, if it's your will, sika mismo iti mang-convict kanya na ta maikat ti ministry. Kahit nangyari data. Suda mismo iti kwa. Now, ti pa nagbabago kasi is from God and of course, ada iti sikam lang nga tao, isu iti makonvict ka, hanga sikati mang aramid lang aja pagbabagong kasi once we make our own changes, we fail at the end. I think that yan yung case ni Juan. Yes, yan yung case ni Jesus Christ. Dialogue ni Jesus, the sinners and the Pharisees. Kasi ang nangyari si Jesus siya yung mature Malawak yung pangunawa niya sa mga sinners. Kasi sinners yan friend of sinners. Pero yung ina-expect niyang mas malawak sana ang pag-iisip niya, yun yung pumupuna sa sinners, yung Pharisees. So yun yung ikaw, numanang ka, manong ka, ay gawawir ka, ay ubi, parang ganun sana. So,
Yun yung reflection ko rin dito. So, ayan, nagtutugma kami ni Pastor Emil ng perspective in this area. Oo, napakaganda na makikita mo talaga pag ano, kung Kristiyano ka pag mag-isa ka. So, ayun, sana dito yung sinasabi natin na bago tayo ng Panginoon is talagang ayun, tulungan din natin yung mga sarili natin kasi dumadaan tayo doon sa sanctification na sinasabi natin na hindi lang ikaw ay napatawad na talagang ano kasi sa atin ang dami nating mga pagkakamali. So ang nakikita ko dito is pag namumuhay tayo doon sa Holy Spirit is yung sinasabi ko doon kay sa isang estudyante dito na para kang nasa pag Kristiyano ka, para kang nasa crossroad na susundan mo ba si Jesus Christ or titingin ka sa iba or ano. So parang yung buhay natin is talagang nakatuon sana doon kay Kristo na doon yung yung sinasabi doon sa yun sana yung daluyan ng ating ayun siya yung nagsusupply sa atin ng oil. So ayun si Jesus Christ, the Holy Spirit, andun yung reservoir na kasi wala sa atin yan wala sa atin yan. So, ang Panginoon lang. So, it's by grace talaga namumuhay tayo sa pananampalataya. So, ayun. Wala na ba? Pupunta tayo dito sa pangpito na nakita ni Zechariah. Yung vision na nakita niya yung isang basket na may nilalaman na isang babae. So, ayun. Ano kaya? Nakatayo kaya yung babae dito? Nakaupo. Napapangiti ako sa The Message translation. Sa verse 5. The messenger angel appeared and said, "Look up, tell me what do you see?" Verse 6. I said, "What in the world is that?" Kahit na si Zechariah Nasa basket yung babae. So, yun. Yung basket na yun is nire-represent niya, yung babae, nire-represent niya yung kasamaan ng nations. And yung anghel, parang ibinalik niya doon sa basket at isinend niya pabalik sa Babylon. Ang ibig sabihin doon. So, malila na sa atin na yung mga babae, yung babae, tinatawanan ko kagabi ito hindi man nagigets ni Mrs. Pero napakaganda ng dito kasi dito sa Message translation, he said, "This is Miss Wickedness." Tawag niya Miss Wickedness. Pero pag pupunta ka sa Book of Revelation, ito rin yung sinasabi ni John na si Jezebel. The same kwan, kasi kaya pag binasa mo nung kwan, parang pag nagbabasa ka ng Revelation, parang nabasa ko na to Dadalhin ka sa kwan, magkakadugtong yon. So pag nagbabasa ka ng Apocalyptic, pag pumasok sa isip mo, parang familiar to. Puntahan mo yung isip mong yun, may connection yun. Yun yung kagandahan ng itong apocalyptic literature na tinatabi nila. Kasi ganun yun, ililink ka, symbolic na may maraming clues. So Miss Wickedness, sabi ni Juan dito, doon sa Revelation, si Jezebel naman to. Tawag sa Jezebel. Pareho lang. Nakabasa na ba kayo sa pag may mga Miss Universe ay may Miss Wickedness? So, ayun. Kaya itong Book of Zechariah is naglalaman siya ng mga apocalyptic imagery.
So, talagang ayun, maiintindihan natin yung Revelation at yung Old Testament pag binasa natin. So, at yun, bakit binalik yung babae? Send her back to Babylon. So dito, lilinisin ng Diyos yung kanyang mga tao, yung kanyang bayan mula sa kasalanan at ilalayo niya ito sa kanila. O minsan talaga is pag hindi para sa iyo yung mga poprotektahan ka ng Panginoon sa mga yon. So nais ng Diyos yung holiness sa kanyang tao, sa kanyang bayan. So dito yung ihihiwalay niya tayo sa kasamaan. So basta align lang tayo. Align lang tayo. So ang Diyos na mismo ang maghihiwalay sa mga tao, ihiwalay niya sila sa kasamaan. So yun yung vision na ito. May konektado rin ito yung kwan. Kasi dadalhin ito sa Shinar, piece of Shinar, sabi. Ilalagay raw doon dito yung nakabasket na kwan and then i-imbak doon. I think ang perspective na kwan dito ay darating yung panahon na i-confine ng Panginoon ang kasalanan. And maybe this is connected with the 1,000-year reign of Christ na igagapos si Satanas. Wala nang kasi itong kasalanan na ito yung kasi sa Revelation si Jezebel. Si Jezebel lang nagpahamak sa Israel eh. Siya yung temptation, nagdala ng temptation sa Israel eh. So parang ganun. Yung darating yung panahon na lahat ng mga temptation sa atin tatanggalin ng Panginoon yan. Yung cause ng mga kinakabagsak natin. So I think this is connected sa 1,000-year reign ni Christ na matatanggal si Satanas, may gagapos siya for 1,000 years sa abyss. Sure. Judgment for the wicked. May lalayo. Kaya mamumuhay na tayo ng I think no problem sa atin kasi we are in the glorified body. Ang problem yung mga naabutan nating kasi during that time, hindi tayo natural na tao. Glorified. Pero may maaabutan tayo dito sa mundo na natural na tao. Kasi tayo yung mga napanibago yung pag-aral ng specific. Tayo yung napanibago being, yung physical na tayo. Pero yung maaabutan natin dito sa mundo, yung mga natural na tao na nagpaparami. So tayo, hindi tayo nagiging na tayo. Pero sila, hindi sila nagkakasala, hindi sila na pupunta doon kasi wala na yung pahamak na bubulong-bulong dyan. So, pero makakawala after 1,000 years si Satanas. Nagre-revolt pa minsan. So possible pa rin na may mga magkakasala. Meron pa rin. Kaso mas malakas ang influensya ng righteousness during that time. May mga free thinking pa rin ang tao kasi may pero napakalakas ng righteousness. Sa ngayon, parang 50-50 eh. Parang naglalaban yung dalawang influence dito sa mundo. Pero during that time, makakat off yung kasalanan. Ilalayo ng Panginoon to confine. So, ang influence more on the righteous side. Parang ganun. Dito ko lang naintindihan yung sinasabi ni Pastor Peter noon na doon sa millennial reign of Christ. After that, sinabi niya kasi na meron pa rin magkakasala. So, bakit meron pa rin? Kasi papakawalan si Satan. So, possible talaga na bakit magkakasala yung na-rapture? Yun yung mga so dito pa lang pala na yung talagang siguro yung sinabi ni Pastor Brian na yung mga ordinary people. May yung dalawa kasi yan. Yung mga mararapture, glorified na yan. Kasi nabago tayo. Pero may mga maiiwan dito, may yung evangelize ng mga 1,044 na pictures ng natural na tao. Pagbalik natin,
Sila, tayo, hindi na tayo mag-reproduce mga parang mga kauri na tayo ni Jesus Christ. Yung ko, kung makakalusot tayo ng pader kasi sa Book of Acts, lumulusot-lusot si Jesus sa pader. Hindi siya confined ng space and matter. Parang gano'n. Pero yung mga natural na tao, may free will pa rin sila. Pero nag-iisip lang siguro sila. Nagkakasala sila sa isip, parang gano'n. Pero dominant yung influence ng Pastor, klase. ano ang nire-represent nung ng malaking basket? Yung babae. Yung babae nilagay sa loob ng basket. Kaya nga yung basket, yung 'di ba dadalhin doon. Kasi sa verse 11, 'di ba dadalhin doon sa Sinaka. sa Babylonia, oo. Tapos kasi dito, ang sinabi dito sa patas niya, tapos sasambahin daw nila doon. Parang may ko-confine siya sa kwan, mailalayo 'yan sa mga tao ng Diyos. So confinement. Okay. Mayari hindi nila mai-influensyan yung Israel, lalayo ng Panginoon ang station sa panang kwan. So kaya makikita mo yung bagong Jerusalem, yung sa Revelation, hindi basta-basta nakakapasok doon. Confine yun, mga bakod niya na kwan na is a holy city, parang ganun yung kwan niya talaga. So, ayan, yung basket siguro, ibig sabihin, ay wala ka nang kawala dyan. As langay yung basket ni inang mo iting ako, nagdasidalin kay biting na dyan nga to. Ang makalong, bro. Other translation gawin Gilo ka tikalog na kano di basket. Buli. Nadagsa. Mabigat yun. Mabigat na yan, buli. Ang makalong. Talagang walang kawala. So, yun, walang kawala. Hindi makakawala yung kasalanan that time. So, yung paparating yung panahon. So, yun yung pangpito na nakita ni Zechariah sa vision niya. Okay, ito na yung last. Okay. Sabi na kayo ng amen. So yung ito na yung last pang-walo na nakita ni Zechariah yung apat na 4 horses at yung 4 na chariot. Itong mga horses nito, yung mga karwahe or mga ngabayo na mga ito, nire-represent na yung judgment ng Diyos sa mundo. So, ang isa is ipapadala sa north. At yung direction nito is the direction from which most of Judah's enemies came. So, yung mga kaaway ng Judah and the other horses are patrolling the world. Yung mga ibang mga nakakarwahe, mga horses, ready to execute judgment at God's command. So, itong 4 na karawahing itinadala upang magpapatrol, magmasid sa mundo ay yun, yung mga hatol na ipapatupad ng Diyos sa lahat ng bansa. So, meron yung sinasabi na the judgment of the nations. And then, doon, magdadala siguro ito ng peace. Tingnan mo tong Brother Will. Din doon sa Zechariah chapter 6. The first chariot was drawn by red horse. May red horse na dito. Biblical lang red horse. Di ba very familiar ito? Yung, kasi binabanggit sa Revelation Dito lang gagaling. Kaya mapapakita nakabayo doon yung red horse, black horse, white horse. So, ayan. Yung 4 na yun, dito nang galing dito. Kaya kung may detalye si Revelation, puntahan mo rito, nandito yung ibang detalye. Magkikita ka naman sa ibang pan. Pero yun yung point, yung different stages ng judgment dito sa mundo. Daming papatayin ng mga to.
Daming namatay sa Red Doors, bro. Pansin ka to ba? Hey, very powerful yung mga Red Horse na to. Malakas ang tama. Talagang Sorry, wala na sa akin yung Red Doors. gigipain yung mga ano. So, marami lang talagang ano dito. Kahit pader siguro. Oh, ayun. Yun na yung yun na yung ano, pangwalo na nakita ni Kareya yung mga chariot. Oh, looking at his surprise. So, yun. Idadala niya yung peace. Meron kayong mga Hi, baby! meron kayong mga dagdag Hi, or baby! questions dito? Ayan. Ha? Tinaman yung horse life, Okay, mga kabayo. okay, I'm joining the They are still subject to God's power. Kasi sabi dito, ready to execute judgment at God's commands. Kahit ito, parang yung mga, kahit si Satanas nga, job, na hindi sila makakilos ng kanila, they are still under the super sovereignty of God. Pero nagbabasa ako nung ng Revelation, nakakatakot. Pero nung naintindihan kong kontrolado lahat ng Panginoon, hindi na pray ko nga nun na ako, mawala tong mga to, plinano ko ng Panginoon. Pero yun yung ganda nito. Parang nag-revelation tayo dito Apocalyptic. Akala ko ang apocalyptic lang, Daniel sa Revelation. Ito yun yung laging sinasabi nung nag-aaral tayo. Apocalyptic rin to Minsan nga naisip ko paano kaya kung lahat ng tao is na born again? Matutupad pa kaya yung nasa Revelation? Matutupad yun? Matutupad pa rin kahit lahat ng tao na born again na? Hindi. May bilang lang yan Meron at meron talaga. May bilang ng Gentile na maliligtas. Pag naabot yun may sinabing may bilang. So, paunahan na lang. First come, first serve? Pag backslide ka bro, matatanggal ka sa listahan. Sasama kita Hindi lang natin alam. Baka yung siniran mo ngayon, yun na yung last squad. Capture na. Kaya nga sabi ko sa sarili ko pag bumalik pa talaga ako, ewan ko na lang. Kung may pintuan pang magbubukas para sa akin, sabi ko, wala na. Brother will is brother will na. No more. No less. Dagat-bearing man. Dagat-bearing man. Praise God. So, nata. 11. 12 na. Enjoy natin So, dito tayo dito natin tatapusin itong aral natin. So, may isang book pa. May Malakay pa. So, ayun. Maraming salamat sa klase natin ito sa inyo. Hindi natin ito makakaya sa ating lakas. Sa aral nga natin sa pamamagitan lang ng Espiritu Santo. So, ayun, close na natin ng prayer. So, nihiling ko nga kay Kuya Wilfred. Siya yung magko-close ng klase natin ito.
Yan ang gustong-gusto ko kasi maraming nakakarinig dito. Nasa lobby ako. Praise God. Sige, Nakasan mo. amen. Nakasan mo. Amen. Sige, amen. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, yung napag-aralan namin, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, lahat ng napag-aralan namin, Panginoon, ay may sa pamuhay namin, Panginoon. Lahat ng nakarinig, Panginoon, ay magrema sa aming mga puso, Panginoon, kahit sino man, Panginoon, yung mga nakarinig, Panginoon na yan, Lord. Dito, Panginoon, sa bit ng Panginoon, Lord, loobin mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon, ang may bahagi yung salita mo, Panginoon, sa mandako ng bansa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa taong ginamit mo sa gabing ito, Panginoon, na nag-share, Panginoon, nagturo, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, at lahat ng dumalo dito sa aming pag-aaral, Panginoon, Lord, pagpalain mo, Panginoon, Lord. Hinihiling namin, Panginoon, na hindi lang kami, Panginoon, ang masiran ng iyong mga salita, Panginoon, bagkus, Panginoon, marami pa kami, Panginoon, na makakarinig na yung salita, Panginoon, dahil sa salita mo nga, Panginoon, na ilan lang, Panginoon, yung maisasama mo, Panginoon, Lord. Bigla akong natakot doon, Panginoon, kaya, Lord, hallelujah, hipuin mo, Panginoon, ang pamilya ko, Panginoon, mga kaibigan ko, Panginoon, mga kapatiran ko, Panginoon, sa simbahan, Panginoon, Lord, na magpatuloy sila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang makialam sa bawat isa, Panginoon, Lord, yung free will na binigay mo sa amin, Panginoon, kunin mo na, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay mapabilang kami at mapasama sa iyong kaharian, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, dear, dakil at sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Asan? Wait lang. Thank you, Pastor. Thank you. Maraming salamat, Pastor Dennis, Pastor Brian. God bless. Good night sa ating lahat. Right. No, malpas gayon ko, mariing dagaya mo. Yapon. Mariing dano ka na end of the world. Babay na. Malublo. Good night, malublo batakpay. Rumar ni Pauline mo. Sumurtak ka. Itakalangan ko na mo. Ay, bro. Nga motor ka? Nangay ko Heineken ta. Ha? Heineken. Vietnam brand. At kayo buko. Sa club eh. At yata kayo nga to dyan ti swimming pool di nga to. Nasindo ka na. Naglamias mo puyo-puyo na yung nga to. Gawin ka pa Hindi pa ata magulog dapat tayo Tingka kana sa kan sublay. Ano may turo ko. Kapilosip. Dawa pang kami di ko ano bigat ni may. Pang kami di Alfonsolista, Siling Alfonsolista. Tiagi. Tapos Tiagi Isabela. May ka na bigat motor? Pakisabi lang ni bigat? Why? Yan doon yung jimanan? Ayan, makimiting kami jay ada kami ti district dati district ti Isabela nga Isabela kan dati Alfonsolista nga umpay ti coordinator na ti ko youth department da. Ka. Tungtong kamot na naka-record.